grabe, nangyayari sa akin sa araw na to. My God. Paggising ko sa umaga, yung isa kong cellphone nahulog sa cabinet. Kasi yung higaan ko nasa ibabaw ako ng cabinet. So yung cabinet na yun, napakadaming mabibigat na mga bagay na hindi ko talaga kaya. Nung pagkagising ko, binuhay ko yung data. Paglagay ko ng ganun, dumiretso siya sa baba, as in sa baba. Yung cellphone na isa, wala tong data. So, doon ko na-realize nowadays pala, napakahalaga ng cellphone. Mawala ka na ng boyfriend, huwag ng cellphone. Oh my God, naglalakad ako, nag-exercise ako, gusto kong umiyak kasi dati, nahuhulog yung cellphone ko, ang tumutulong sa akin yung kaibigan ko. Siyempre, hindi ko siya ma-chat kasi nawala akong data, hindi ako nakakonect sa wifi sa bahay. So, nung galing ako exercise, tulog pa rin si Sir at si Ma'am. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Kailangan kong pumunta dito. Ito ang bahay ng anak pala. Kamot sa kakachita. So, pumupunta ako dito once a week. Tapos, ngayon, nag-car wash na lang ako. Tapos nakabi ng kaibigan ko, Lynn, ano nangyari? Para kang para kang natalo sa loto Para akong hiniwalayan na 10 boyfriend. Para wala akong gana-gana sa buhay. Tapos nagkakaroon ako kanya. Sabi ko, paano kaya mabidyohan? Nakalimutan ko may isa pa pala akong cellphone. Kasi lagi kong iniisip, yung isang cellphone na kahit basag na, mahal na mahal ko pa rin. 4 years na yan, gumagana pa din. Pero kailangan na talaga siyang palitan. Katulad, especially ngayon na nagbi-video na ako, kailangan talaga siya ng palitan at may nagre-reklamo dyan na pangit ko ng ng camera ko. So, pagdating ko galing karuwas, talaga gusto ko lang umiyak. Naisip ko, parang half ng katawan ko na paralyzed na. Tapos naririnig ko cellphone ko, ting. Narinig-check na yan, paano ko kaya makukuha to? Tapos sabi ko sa amo ko, Ma'am, wala akong cellphone. Sabi niya, nasaan ang cellphone mo? Sabi ko, nahulog sa cabinet. Na naman! Sabi ko, nilagyan ko na yan ng tuwalya. Talagang kumakawang siya Siguro naman, pag akyat ko siguro, sa laki ko ba naman na to, naku-force siguro na iisad ng kaunti. Tapos sabi ko, kung hindi ko yun makukuha, hindi ako pupunta doon sa bahay ng anak mo. Kasi, paano ako mamamalengke? Talino na. Paano ako mamamalengke? Lahat ng bibili na sa WhatsApp. Sabi ko ganun. Sabi ko I will not go there unless I can get my phone. I cannot work. Hindi ako makatrabaho na maayos. So, na natin Englishin dahil patay tayo dyan dahil. Sabi ko, laging nasa isip ko yung cellphone ko, kaya pag tatawag kayo mamaya, di wala. Sabi ko nga, pag hindi ko nabuksan yung kabilang bahay, di hindi ko malinisan. Siyempre, mahal na mahal yung anak ko, no? Kasi, katulad niyan, ang binibili ko, pang 1 linggo ng nilang mag-asawa, bagong mag-asawa to So, lahat yan, pinamimili ko yan, pinamamalengkehan ko siya for 1 week. So, talagang, pag wala akong cellphone, wala akong magawa, tapos wala ako sa mood, di talaga ako ngumingiti Sabi ko, pwede bang palitan niyo yung bed ko? Ilagay niyo ako sa baba, tapos maglagay kayong cabinet doon. Nagmamagaling, Sabi ni Ma'am, no. Yung maraming gagawin. Kasi nga, napakalit yung kwarto ko, stock room. Tapos sabi niya, Sir will help you. Tanggal ko nga lahat, tapos mabait na amo ng lalaki. Iniisip niya talaga yung kapakanan mo. Mabait yan Yung amo kong babae, medyo mabait din. Tapos sabi ko, Sir, pwede bang gawin mo cabinet? Sabi niya, what do you want, Ling? Any suggestion for your room? Sabi ko sa kanya, Sir, pwede bang lagyan mo ako ng cabinet sa taas, tapos yung mga stock dito na lang sa taas, ako sa baba. Kasi masakit na ang tuhod ko, Sir. Nahihirapan akong bumaba. Tapos sabi niya, hindi niya naman pwede kasi may malaki kaming heater. Hindi naman talaga siya mabubuhat. Tapos yung vacuum namin di tubig. So, hindi talaga siya pwede sa taas. At saka, baka daw may aksidente, madagdagan, mamatay pa daw ako. Sabi niya gano'n. Hindi rin, walang ibang way, kundi doon lang talaga ako sa taas. Sabi niya,
sige, yung tanggalin ko na lang tong lamesa mo, tapos lalagyan kita dito ng cabinet para yung iba mong gamit, para luwag yung kwarto mo. Okay, walang choice si Kunyang, si Katulong, hindi okay sir. Kung anong gusto mo, tapos kanina pinaano niya sa akin, ito ganitong gusto mo para, sabi ni ma'am, paano mo mailalagay yung pangkuskus niya sa mukha, kasi nakikita nila yung, siyempre maarte naglo-lotion, kukuskus sa mukha, kung ano mga nilalagay, siyempre nakikita ni ma'am at saka ni sir, sabi ni ma'am, ba't mo itatapon yung lamesa niya, dyan yung personal, yung personal na, yun nga, pangkuskus sa mukha ko, sabi niya, naman kung sa drawer lang. Sabi ni sir, gagawin ko siya ng kakaunting ganun daw para daw ilagay ng salamin ko. Yung kakuskus ko sa mukha, yung pabango. Sabi niya, para daw madil makita at maganda din daw sa kwarto. Sabi ko, tapos sabi ni sir, lagyan ko rin to ng hawakan para pagbaba mo in case may mahawakan ka. O di, solve. Yung problemahin kaya lang, para akong asong ulol. Takbo sa trabaho, tapos nagtutupi din siya ng damit niya kasi yung mga cabinet, may laman din yung mga damit ni sir. Ang ginawa ni sir, tinanggal niya, binigay niya sa akin. Yung ibang gamit doon sa lamesa na tinapon, akin din yung lahat. Marami na pala akong gamit. Siyempre naman sa 8 years ko, di ba? So, sabi niya, ibigay ko na sa'yo, tapon ko na yung gamit. Ang daming damit na tinapon, puro branded. Wala naman akong asawa. Sabi ni sir, you keep. Sabi ko, no sir, I throw it away. Sabi ko ganun. Wala na akong oras para tawagan yung mga kaibigan ko kung sinong gusto, yung mga asawa sa Pilipinas. Kasi magaganda siya eh. Hindi siya makapal masyado, pwede siya pang sanay. Hindi na, basta tinapon ko. Wala na akong oras magyaya kung sinong gusto ng damit. Yung maganda yung pagdamit mo sir, talagang branded yun. Binibili niya sa US. Pag tuturo niya sila sa US. Binibili. Pero kumain pa din ako, nagluto ako ng pansit. Nakakain pa rin ako ng mangga. Pagdating dito, usually dapat, 12 o'clock nandito na ako. Ito pa rin ako. So, yung bintana mamaya, hindi ko yun talaga malilisan. Mabait naman yung Pag sinasabi kong hindi ko na kaya sa oras ko, hindi na. Basta importante yung pagkain nila. Kasi actually, itong pagkain nila, hindi ko to trabaho. But since nag-COVID, tinrabaho ko na din. Ako na rin na mamalengke. Ayaw daw niya mamalengke. Dirty daw ang market. Kasi sa ako bumibili sa malaking palengke na pinakita ko sa inyo dati. Pag sila kasi sa mall. Syempre, pag sa wet market, mura. Kaya ako ang sinusugod doon. Kaya hindi, kakapoy ng buhay ko talaga. Ang ulo ko masakit, ang paa ko masakit. Pero at least ang tiyan ko busog. So, ngayon, binilhan ko nga sila for 1 week ng food nila. So, lahat yan prepare ko, hugasan ko. Tapos for tonight dinner, bilutuin ko na. So, pagdating nila galing trabaho, lalaman na sila. Tapos ako, magmamadali na naman ako umuwi kasi mag-prepare din ako ng dinner para dun sa ko. Haba ng chika ko, no? Wala kasi akong kausap kanina. Talaga, para ako nawala ng 1,000 kaninang umaga. Wala akong cellphone. Tapos naririnig ko, ting, ting, ting. Ang dami nag-friend request. Kung sino man kayo, shout out sa inyo. So, di ko na nga pinili kung ano dapat may number 2. Dapat pag masarap na orange, yan ito ang code. Nakita ba ang code? Basta, 4012. Yan ang code na masarap. Sabi ng anak ko. Hindi ko na tinignan. Nakita ko lang doon, dinaanan ko. Basta, bili ng bili. Pag mamaya, magre-reklamo alaga ko. Ay sabi, maybe they changed the brand. Ganun na lang. Wala na akong oras. Diyos ko dahil. Ang mangyayari nito, hindi na naman ako makapaghapunan. Pero may tinapay naman. So, ganun lang. Oh my God. Hindi madali maging OFW. Hindi talaga. Anak ko nag-chat-chat, di ko na ma-replyan. Di ko na... Minsan nakakalimutan mo na rin sarili mo.
Lalo na pagkatulad sa amo ko, bibigyan ka ng pera, listahan, aalis na lang sila pagbalik nila kakain mo. Ikaw na talaga ang gagawa lahat ba? Kasi siyempre sa hindi ko nga napili. Patagal ko ba naman, siyempre gano'n na nga trabaho ko. Bibigyan na ako ng perang pamalengke, listahan ng bibilhin, kung ano kakainin. Kasi siyempre, bahiin ko na yung lahat. Pagdating nila, kailangan serve na ako ng hapunan. It's not easy. Tiis. Kung gusto mo ng dollar, magtiis. Nalilate na talaga ako matulog. Hindi na kaya ng oras. Sa bahay ng anak, ang gagawin ko mamalengke. Pagdating ko dito, lilinisan ko buong bahay, CR, bedsheet, kapalitan, minsan hindi kapalitan. Lulutuin ko, i-prepare ko yung gulay, isda, saka karne nila for 5 days. Lahat yan tatrabahuin ko within 4 hours kasama pa plancha. Tapos, may mga pugasin pa dyan, ano yung air fryer, yung mga rice cooker, mga ganyan na ginamit nilang hindi nila niligasan. So, malimutan ko. Ito ay galing Taiwan. Sarap siya. Pinigyan din ako ng amo. Sarap pinigyan din ni Sir. So, inis muna tayo ng pangbahay. Inis na ako. Basahan. Yan na lagi nangyayari sa akin eh. Ano makikita ang basahan na sa loob ng aking kariton? Ito yung ulam nila ngayong gabi. Steamed chicken with dry sausage. So, prepare ko na yan sa bahay. Kasi steam, hindi siya pwedeng lutuin ng maaga. Pero yung gulay nila, lutuin ko na bago ako malis. Saka sasaingan ko na rin ng kanin. Ganyan ang buhay. Maging OFW. Ang bilis. Pagod na pagod ka sa trabaho, pero pagdating ng sahod, mas bilis pa sa tornado. Ito, sabaw. Dinalhan ko na rin yung sabaw, niluto ko sa bahay ng mama niya.
Apoy. Titirahin natin. Mapigisan to guys, mapigisan. Kailangan matapos ako dito ng mga 5. Or kahit, or dapat 4:30. Kasi magpapadinner pa ako. Kahit anong bagay dito, kailangan ako nakalimutan bumili ng asin. Ay!
So, lahat ng karne na kakainin nila for next week ay nakaready na. Lalagay ko na sa ref. Isda, okay. Tapos ito, masasabawan nila yung pang-soup. So, natin ito na. Supat yan. Estimated ko na yan. Powder. Hindi ko na sila nag-mix. Sige, lagyan ko siya nito. Okay. Black beans. Kainin nila ito bukas. Basta lahat ay nakaprepare. Ganun lang mag-marinate dito eh. Ganun din. Pero ito, nalagay sa asin. Ayan ang asin. Oyster sauce. Ito naman kakainin nila ng Thursday. Wednesday, Thursday, Friday. Tapos gulay. Sila lang naman dalawang mag-asawa. Kasi yan. Yan na ang ulam nila for this week. Steam. Tapos gulay today. Kasi yan. Prepare na. Gusto ko mag-gusto pa rin na. Yan.
siya na masarap. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Kapian time. Mahirap. Kasi kailangan, maano kasi dito ngayon. Mainit ba? Tawag nito. Kailangan makaalis ako dito ng 4. Ay, kahit 4:30. Pero hindi kayanin talaga. Kasi, ang tagal ng bus pauwi sa amin. Pagdating sa bahay, magmamadali ako mag-prepare ng dinner. So, kailangan madali. Dalian. Yung damit nila dito lang naman. Sila na maglalagay sa cabinet. Namaya, pag natapos ako, house tour ko kayo. Linisan ko muna yung house tour. Ay! Huwag na ka nagmamadali, no? Galing! Kapilya. May CR pa. May plantsahin pa. Parang sakit na nandito ko. Ganito sobrang busy. Parang nananahimik din yung tiyan ko. Hindi rin ang hihingi yung tiyan ko. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start
lying next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Ito na yung last trabaho ko. Plancha. Dami. Pa. Inabot na ako ng gutom. 4:25 na lang hapon. Kailangan makalabas na ako dito ng 5. Kasi hinahabol ko yung bus. Kasi mag-prepare pa nga ako ng dinner. So, habang nagpa-plancha, kakain ako. Wala na akong oras maghapon. So, habang plancha, kain. Eh. Hindi ako kakain. Sakit ng sikmula ko. Naabutan naman ako ng ulcer. Tapos na talaga ako sa wakas. Yan. Ang ganda niya. Chunwang. Christmas tree. Upo muna ako saglit at pagod na pagod ako. Diyos ko po, Lord. Grabe. Nakakapagod sobra. Pagod ko eh. Grabe. Sa oras na to, ngayon lang ako nakaupo. Simula kaninang umaga. Yung iuupo ko sa kating pa. Magmamadali akong uuwi. 5 ngayon. Siguro makarating ako sa bahay ng mga 6:20. So, ano na naman ako, mag-prepare ng dinner nila. So,
So, madalian na naman. Sana makasakay agad ako ng bus. So, sa lahat po ng nanonood ng video ko, thank you po. Nakakatuwa naman na may nanonood. So, sa lahat po, patuloy po kayo manonood, mag-i-enjoy at gagalingan ko pa. Actually, para ako nag-aaral yung step by step. Kasi hindi nga naman ako marunong, pero willing to learn naman. So guys, salamat sa inyong panonood sa vlog ko. Hindi na ako makaka-video mamayang gabi kasi I'm sure pagkatapos ng hapunan, pagod na ako. Yan nga, napakahagad ko. So wala muna tayong kuskusan session. Kasi talagang I'm sure mamaya mga 8 or 9 na ako matatapos. So pagod na ako. Ngayon nga pagod na. Sakit na yung yung mga paa ko at saka yung dito ko, pero no choice. Thank you sa panunood din niyo sa vlog ko at mag-i-enjoy kayo. So, don't forget to like, subscribe, tsaka i-share nyo naman para maraming makapanood. Malay nyo, diba? Pagising ko isang umaga, ay, marami na akong subscriber. Thank you po sa manunood. Enjoy. Bye-bye.